Aminado ang Energy Department maging ang Energy Regulatory Commission o ERC na hindi umano sila nakonsulta kaugnay ito sa naging pahayag ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang ikalimang SONA na tanggalin ang systems loss charges. Pero handa umano silang ipatupad ito oras na maamyandahan ang EPIRA Law. Report mula kay Mar Gabriel. Umarangkada na ang pagdinig ng Senate Committee on Energy kaugnay sa panukalang alisin ang bayarin sa systems loss na nabanggit sa katatapos lang na SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa chairman ng komite na si Senator Erwin Tulfo, panahon na para tanggalin ang systems loss, partikular na ang non-technical loss na matagal nang pinapasa ng mga consumer. Para pong walang iniwan yan, pag nag-order ako isang restaurant, nag-order ako ng isang blocking yelo sa isang ice plant. Pag dineliver po sa restaurant yun, lalo pag na-traffic pa, medyo natutunaw na po, bawas na po, di po ba? And that's law of physics. Pero meron din pong non-technical ang systems loss. Ito po yung mga pilferage, ito po yung mga jumper, ito po yung mga illegal connection, na-charge din po sa taong bayan. And I believe this is not the problem anymore ng mga consumer. Dapat sagot na po yun ng distributor kasi ninakaw po sa kanya . Nakahanda naman daw ang ERC na ipatupad ito kung tuluyan ang maaamyendahan ang Electric Power Industry Reform Act of 2001 o ang EPIRA Law. Sang-ayon din ng ERC na may magagawa ang mga distribution utilities upang mapababa ang mga nawawalang kuryente dahil sa non-technical issue. Ito'y sa pamamagitan ng mahigpit na pagpapatupad ng Anti-Pilferage of Electricity Law. Maaring pag-ibayuhin nila ang pagbabantay sa kanilang distribution system at nang makita kung mayroong mga nagnanakaw, yung may mga illegal na connection. Pero po, ito nga din ang pinakaunang naging batayan doon sa RA 7832. Hindi na naghahabol ng mga nagja-jumper, mga nag-illegal connection kasi nga po nababawi na yata dahil sa systems loss. Pero hindi dapat maging responsibilidad ng mga ordinaryong mamamayan na hindi nila ginamit. Pero pagdating naman sa technical losses, aminado ang ERC na kailangan pa raw itong pag-usapang mabuti upang hindi ito makaapekto sa operasyon ng mga power distribution company. Kung ito po ay gastos na hindi naman maiwasan yung mga technical losses, so kakailanganin lang po ng pagdedesisyon kung ano ang magiging mekanismo na para ito ay mapaghatian o kaya yung burden ay mapasan hindi ng mga consumers kundi ng ating mga utilities o kaya naman ay yung iba pang stakeholders sa ating power sector kasama na ang generation at transmission. Aminado naman ang ERC at ang Department of Energy na hindi sila nakonsulta bago i-anunsyo ng Pangulo sa SONA ang pag-aalis sa systems loss. Yung sa SONA ni Presidente, na-consult ba kayo bago niya binanggit yun? We have always supported the removal of the VAT on the But this is removal of the system loss Yes, and the VAT. When we were asked on the what should be part of the SONA, that is not one of those items that we have. But I would have to check with the Secretary if it was something that was discussed with her, Mr. Chair, and we will revert to Kayo sa ERC being the regulator, Hindi po. ang ini-expect ko kung na-consult kayo, meron na kayong timetable kung kailan may i-implement. Meron na kayong mechanism kung kailan may implement. Meron na rin kayong batas na ibibigay sa amin para i-hear na ng ating chairman. Sa kasalukuyan, may 8 panukalang batas na raw na nakahain sa Senado para alisin ang systems loss at ang VAT na ipinapataw dito. Nasabi ni Mr. Pangilinan, ang boss ni Attorney Valles Meralco, na sino sasagot nung system loss. Nakikita naming sasagot nun, obviously, yung distribution company. Nakikita ko naman, ang kagandahan naman doon ay mapapwersa ngayon yung mga distribution utilities to be more efficient.
Ngayon kasi efficient or not efficient, bahala na si consumer. Papasa na yun. Ayon sa Meralco, napababa na raw nila ang kanilang non-technical losses sa 1%. At kung pabababain pa raw ito, maaari itong makadagdag sa gastusin ng kumpanya. Kasi po ngayon yung less than 1% within the cap kami. Kung i-improve pa po namin yan below para ma-achieve natin yung zero na sinasabi nating non-technical losses, malaki naman po yung gagastusin namin na operational expenses at saka capital expenses, capital expenditure, no, na siya naman po ang kakarga na naman doon sa taripa. Kasi po hindi naman papayagan ng any distribution utility na malugi sila dahil sa mga nagnanakaw ng kuryente. So gagawa sila ng paraan, sabi nyo nga ho, ay para ma-curb ito, para mabawasan ito o para ma-eradicate ito. So mapipilitan nung silang gumastos. So kung gagastos po sila ng mas malaki kaysa sa magiging pakinabang ng customers dito sa system loss na tanggalin natin or gawin nating zero yung non-technical losses, hindi po magiging fair sa consumers yun kasi mas yung net po na benefit ma-offset. Siguro nanakawan po yung tindahan. So sa susunod na next week, gagawin niya, tataasan niya lahat ng presyo ng paninda niya kasi nalugi siya. Dapat ready po kayo mga distribution utilities, ready po kayo mga electric cooperative. Hindi yun po pwede. Ayaw magkaroon ng losses, di wag ka, lumipat ka na lang negosyo. Kayo, wala na ba kayong sasagutin na losses? Puro na lang sa tao. Napakagandang negosyo pala nito. Hindi ko naisip sana, nagtayo lang ako ng electric company din para na generation at saka distribution. Para napakasarap pala na negosyo na ito. Walang losses. Sa tao nyo lagi sinisingil. Bukod sa systems loss, target din ng Senado na busisiin sa mga susunod na pagdinig ang mga pass-through charges na ipinapataw ng mga generation companies na kumakatawan daw sa 60% ng binabayarang bill ng mga consumer. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.